Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy ang trabaho natin. Kahit na medyo overtime na naman itong mga tao natin, pero masasaya sila kasi may bayad ng overtime. BMW 2004 model na 318i, luma na siya, pero hindi siya mataas ang maintenance niya. Ito, tulad nito, magpapalit ako ng shock absorber sa harap. Ito mga kapatid. Ito ay binili ko sa Europarts dyan sa Banawe. 6,000 lang naman ang isa nito, 6,000 plus. Mga kapatid, front shock po ito . Yung mga bagong shocks po ngayon, yung Kayaba, halos kulang-kulang 5,000 na rin ang presyo. Kaya po, kung meron kayong mga ganitong sasakyan, ayan, itong BMW na 2004 na 318i or 316i, hindi po mataas ang maintenance nito. Sa totoo lang po, kahit sa Lazada, makakabili po kayo ng mga accessories nito, napakarami. Tapos, merong Europarts, merong BMW dyan sa Quezon City, Gino Works. Yan, makakakuha tayo ng mga SAR Plus, pati makina, pati transmission, maraming parts si Gino SD. At pagdating naman po sa mga magagaling na mekaniko ng BMW, mga kapatid, Ner Renz Auto Clinic dito sa Cainta. Paring Ner, kumusta ka? Mura lang to mga kapatid, marami kayong mabibiling ganito ngayon, around 300,000 lang. Itong mga ganitong klaseng mga BMW. Ngayon, ang masarap dito, iba po talaga yung ride. Pati po yung soundproofing nito mga kapatid. Pag nandoon ka sa loob, halos wala kang madinig na ingay. Ganun kaganda yung pagkakagawa dito sa sasakyan na to. Kung meron kayong gusto na bilhin na mga second hand car, ibilang nyo to, isama nyo na to sa list nyo. Huwag po kayong mag-alala, hindi naman ganun kamahal ang presyo ng mga pyesa. At hindi po siya mahirap patinuin, hindi siya mahirap gawin. Nandito naman yung Adventure na ginawa nating 4x2 setup, double wishbone suspension. Ngayon, kinakabit namin yung kanyang rack and pinion. Yung kasing original na rack and pinion ng Adventure, nasa likod siya nung gulong. So ngayon, dahil sa pinalitan ko na to ng suspension, ang rack and pinion ng ngayon ay ilalagay sa harap. Pero hindi na po pwede yung dating nasa likod. Mag-iiba na yung niyan, yung giya niyan. Kaya nagpalit din po ako ng brand new na rack and pinion nitong Adventure na to. Yan, so ikinakabit na po ni Engineer Tolitz. Ngayon mga kapatid, itong BMW na to, magche-change oil na rin ako. Ito, pakita ko sa inyo yung filter nito. Hindi katulad ng mga filter na nabibili ngayon. Yung mga Bic, ito po iba. So pagka ito ang brand, ayan, imported po yan, talagang original. So ito po ay Element ang gamit na filter ng BMW. Mura lang po ito. So diyan ko binili sa Europarts sa may Banawe. So marami pong pyesa itong BMW na to, mga kapatid. Huwag po kayong matatakot kung may mag-offer sa inyo. Basta hindi lang bangga, hindi bangga ang pangilalim, maganda talaga yung kanyang body, marami pong pyesa to. Mga kapatid, malayong malayo pa talaga itong electric vehicle. Kahit itong si Toyota, hindi niya maintindihan ano ba talaga ang gagawin niya. Electric vehicle ba? Hydrogen fuel cell ba? Tapos meron na sila ngayon, yung ipapakita ko nga po sa inyo mamaya, yung kanilang Hi-Ace van. Internal combustion engine, makina po ito ng Lexus. Ipapakita ko po sa inyo kung ano ito nga ipinagmamalaki ngayon ng Toyota na gusto niyang maipakita sa buong mundo. Ito pa lang si Toyota, 3 taon na ang nakaraan, meron na siyang ginagawang proyekto tungkol dito sa hydrogen. Yung konsepto nila dito ay ginamit nila sa Hi-Ace van. At ngayon, yan ay kanilang pinapaikot-ikot diyan sa Toyota sa Australia. Talagang gusto po nilang patunayan sa buong mundo kung green mobility po talaga ang pag-uusapan, dapat po ay hydrogen. Kaya nga po hanggang ngayon ay hindi pa rin sila sumasabak sa paggawa ng napakaraming electric vehicles. Pero dito, sa kanilang Hi-Ace van, maganda po yung naging resulta. At yun nga, sabi nga lang nila ay patuloy pa yung kanilang pag-develop nitong technology nito para dito sa mga commercial vans at yung kanilang mga SUVs na malalaki. Yung kanilang Land Cruiser, yung kanilang mga pickup trucks, diyan po nila gagamitin itong technology na to. Ang van na ito ay katulad din ng mga Hi-Ace na nandito sa Pilipinas. Pero ang makina nito ay internal combustion engine pa rin. Hydrogen V6 van, 6 cylinders na 3.5 liters, twin turbo petrol engine. Pinalitan na rin nila ang mga injectors ito na para sa hydrogen fuel. Pinalitan din ng Toyota yung mga softwares ito at kinabitan sila ng mga pipings
para lang makapag-supply ng hydrogen fuel doon sa internal combustion engine ito. 99.9% na carbon neutral itong hydrogen high ace van. Hindi nga lang po makumpleto talagang 100%. Meron pa ring langis na masusunog, kaunting-kaunti lamang yon. Yung ginagamit na lubrication doon sa piston ring, yung akyat baba ng ating mga piston, may langis po talaga doon. Pero kaunting-kaunti lang yon. Ito ang pilot hydrogen project ng Toyota sa Australia. At makalipas daw ng 10 taon ay magbebenta na sila dito sa Australia. At ito ang pangtapat nila sa mga electric vehicles, lalong-lalo na sa mga electric vehicles na gagamitin bilang mga delivery vans sa Australia. Halos 3 taon na rin na ginagawa ng Toyota Australia ang proyekto nilang ito. At lahat ng mga pag-aaral nila at development ay pinapasa nila sa Toyota Japan para mapagbuhusan pa ng malalim na pag-aaral. Ang makina na ginamit nila dito ay ang makina ng Lexus LX 3.5 liter 6 cylinders engine. Hindi pa talaga ito yung pinakamalakas na makina na pwede nilang ilagay dito sa Toyota Hi-Ace van. Kailangan nilang gumawa ng hybrid electric tip na injectors para po makatipid sa fuel at lalo pang lumakas ang makina. Ang Toyota Motors ay naging mabagal sa paggawa ng mga electric vehicles. Pero pag ang pag-uusapan daw ay ang paggawa ng mga komersyal na vehicles tulad ng high-ace vans at mga pickups at mga SUVs at mga trucks, ay ang hydrogen technology ang kanilang priority. Mabilis ang pagkarga ng fuel at malayo ang mararating. Sa ngayon, ang prototype hydrogen van na ito ay kaya lamang makatakbo ng layong 200 kilometers. Pero isa ito sa sinisikap ng mga Japanese engineers na mapalaki pa ang tangke at maglaman ng maraming liquid hydrogen at ayusin pa ang fuel efficiency. Ang gustong ipakita ng Toyota dito sa technology na ito ay mai-adapt ang kasalukuyang setup ng kanilang mga gasoline engines para mas maging mura kung ikukumpara sa presyo ng mga electric vehicles. Ito ang hihintayin ng mga tao. Mga kapatid, ang gusto kasi ng Toyota, talagang mapagana yung hydrogen fuel, yung hydrogen gas na yan, dito sa mga sasakyan na existing na, yung mga internal combustion engine. Kaya nga doon sa Yaris na sinubukan nila, doon sa racetrack sa Fuji, internal combustion engine po yun ang ginamit nila at iyon po ay ginatungan nila ng hydrogen gas. Hindi nga lang naging successful yon dahil nagka-problema sila doon sa fuel pump. Pero mga kapatid, tumakbo ng mabilis at matulin itong Yaris na ito. So kung ano man yung mga adjustments pa nila, hihintayin po talaga ng buong mundo itong technology na gamitin ng hydrogen gas sa ating mga existing na mga makina. Ang isa sa problema diyan sa Australia ay yung mga hydrogen refueling stations. Kumbaga sa mga electric vehicles, kakaunti lang din yung mga charging stations. At dahil nga sa hindi pa rin naman laganap itong mga sasakyan na to at patuloy pa rin naman yung mga R&D, yung mga research and development para mapaganda pa itong mga hydrogen cars na to, hindi pa dumadami yung mga refueling stations na yan. Kaya ang sabi ng Toyota, kapag nakita nila, maraming mga businessman, maraming ma-attract dito upang mag-invest sila dito sa technology na ito. You can make cars that will run on direct hydrogen, which don't pollute much when they burn, and at the same time change it slowly but gradually towards electric cars that don't have batteries, but have hydrogen fuel cells and run the hydrogen to make electricity, and then the water vapor and a little heat is their byproduct. It will be a long time in the future. This isn't something that's happening in the next even 10 years. Sa US, talagang hinihintay pa rin nila na magmura itong mga electric vehicles. Kaya nga si Tesla, ilang beses na silang nagbagsak ng kanilang presyo. At kahit pa nagbibigay ng incentives, binibili pa rin nila karamihan ay yung mga sasakyan na internal combustion engine. Kaya nga po, may mga states doon na talagang maghihigpit sila pagdating ng 2035 ay hindi na po magbebenta ng mga sasakyan na gumagamit na internal combustion engine. Ano kaya ulit ang masasabi nitong si Scotty Kilmer tungkol dito? I've said this from the very beginning. The government can attempt to force people to buy something. There's nothing they can do about it. And if they ever made a law in Washington that said everybody's going to buy electric cars, guess what? The people behind that law, they're not going to be reelected the next time. And it will be bye-bye all those crazy people who think electricity is saving people. It's not saving anything. It costs a fortune. It stops pollution a tiny little bit. Dahil tagaroon talaga siya sa US nafe-feel niya at nakikita niya kung ano yung mga nangyayari doon. Ako naman taga rito sa Pilipinas. Kaya ang masasabi ko, gusto kong maniwala sa kanya. Siguro sa mga darating na panahon, magmamasid-masid pa ako
kung ano talaga ang magiging kahihinatnan nitong mga electric vehicles na nandiyan sa California, sa New York at sa iba pang states ng Amerika. Itong mga electric vehicles, alam naman talaga nila na ito ay makakatipid ka. Pero yung matitipid mo na yon dahil sa bigat ng baterya na karga ng electric vehicle mo, mas malakas ka ngayon pumudpud ng gulong. Hindi ka nga magagastosan ng malaki sa energy. Baka naman ilang taon pa lang, 2 taon pa lang, pudpud na yung mga gulong mo sa bigat ng sasakyan mo dahil sa dami ng mga baterya. At isa pang problema, kaya halos ayaw bumili ng mga tao diyan sa USA, mga kapatid, talagang kulang na kulang pa rin ang mga charging stations. At kung meron man daw mga charging stations doon, karamihan sira na rin. At matagal magkarga. At meron mga charging stations doon na talagang mahina. Hindi supisyente para makapagkarga ka ng mabilis. At isa pang iniiwasan nila, parating na itong pagyayelo doon sa kanila. Parating na itong winter. At natatakot talaga sila na kapag ang kanilang electric vehicle ay matabunan ng yelo, baka hindi na nila ito pakinabangan. Kaya mga kapatid, doon, yung kanilang takot dito sa technology ng electric vehicle, lalong dumadami at nadadagdagan. Pati yung range anxiety, na hindi ka talaga makatakbo ng malayo dahil pagpunta mo doon, sa malayong pupuntahan mo, baka walang charging station. Sa US pa naman mga kapatid, coast to coast eh. Mga kapatid, napakatagal pa na mangyayari nitong mga bagay na to. Dito sa Pilipinas, hindi ko na siya muna inaasahan. Kasi sa ibang bansa nga parang hindi pa siya ganun kalinaw. Sabi nga nung iba, sing labo pa ng sabaw ng pusit. Ay gano'ng kalabo yun. Siguro kung talagang dadami yung mga charging station dito sa Pilipinas at maraming magi-invest na mga businessman at hindi lang yung mga China electric vehicles na yan, yung i-display nila dito sa mga showroom. Sana yung mga magagandang klase, mga kapatid, baka mangyari sa Pilipinas yan after 15 years. Pero kung ang mga naka-displays na mga electric vehicle dyan sa mga dealership, yung inaayawan ng marami dahil nga sila yung nambubuli sa atin, paano mo tatangkilikin yung mga electric vehicles na yan? Kaya mga kapatid, kung ano man yung sasakyan na meron ka ngayon, ayusin natin, pag-igihan nyo, mahalin na muna natin yan. At kung gusto nyo bumili ng bagong sasakyan ngayon, walang pumipigil sa inyo kung talagang meron naman kayong pambili. Pag-aralan nyo mga kapatid, kung ano talaga yung bibili nyo sasakyan. Hindi baling maliit, basta talagang maganda yung klase. Yun talagang panlaban, yun talagang matibay. Huwag po kayong bibili, maliit na nga, mahina pa. So mga kapatid, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagtangkilik nyo dito sa aking mga vlogs. At sana po magkasama-sama pa po tayo ng matagal. Palakasin pa rin tayo, pahabain ng buhay natin at hindi po tayo nagkakasakit. Maraming salamat sa inyo mga kapatid at magandang gabi po sa inyong lahat.